Nag-umpisa na nga ang NBA Cup opener at muling nagkita ang Splash Brothers na si Klay Thompson at si Stephen Curry, literal na magkalaban na talaga na hindi nga inaasahan na mangyayari ito. Golden State Warriors vs Dallas Mavericks, well naging mainit ang mga fans sa pagbabalik ni Klay Thompson sa Warriors, malaki ang respeto sa kanya kaya ganun na lang kainit ang pagbabalik niya. Sa naganap na laro naging mainit nga halos nagpapalitan lang ng puntos, ngunit sa huli nakuha ng Golden State Warriors ang huling halakhak na tinalo ang Mavs sa score na 120 at 117. Pinangunahan ni the great shooter Stephen Curry ang Warriors na umiscore ng game high na 37 points at may kasama pang 6 rebounds at 9 assists, grabe talaga ang ipinakita na laro ni Steph Curry na ginawa ang lahat para sa panalo. Naging night-night celebration naman itong si Steph Curry na lumikha ng isang 4-point lead sa nalalabing 27.5 seconds ang natitira. Habang napanatili naman ni Quentin Grimes na buhay ang pag-asa ng Dallas sa pamamagitan ng kanyang 3-pointer makalipas ang 6 na segundo, ngunit sinundan iyon ni Chief Curry ng 2 free throws at napalampas ni Luka Doncic ang potensyal na game-tying na 3-pointer na may 5 segundo ang natitira. At sa huli nga tuluyan na nasungkit ang panalo ng Warriors sa pangunguna ni Stephen Curry. Si Jonathan Kuminga nagtala naman ng 16 points at 5 rebounds at isang assist, habang si Buddy Hield 14 points at isang rebound at si Draymond Green merong 11.7 rebounds at 6 assists. Sa Dallas Mavericks nagtala si Klay Thompson sa pagbabalik niya na merong 22 points, 4 rebounds at 3 assists, habang si Luka Doncic merong 31.8 rebounds at 6 assists, si Kyrie Irving merong 21 points at 3 rebounds at 6 assists. Meron na ngayong record ang Golden State Warriors ng 9-2 at maganda na yan na simula para sa season na ito. Samantala maganda ngayon ang mga laro na ipinapakita ni Anthony Davis ngayong season, siya ngayon ang nangunguna para sa LA Lakers sa scoring at mga panalo, meron siya ngayong average sa season na ito ng 31.2 points at 10.4 rebounds at 2.8 assists sa kanyang 57.7% field goal. Importante siya sa bawat laban ng Lakers, ngunit sa mundo ng larong basketball hindi maiwasan na ma-injured ang isang player tulad ni Davis na noong mga nakaraang araw nagkaroon ito ng left ankle injury, at sa laban kontra sa Toronto Raptors nagkaroon ulit ito ng injury sa mata. Sa ikatlong quarter laban sa Raptors natamaan ang kanyang kaliwang mata na pinalo ni Jacob Poeltl na naging dahilan upang hindi siya nakabalik sa larong iyon. Ngunit sa kabutihang palad sa pagsasanay noong Martes ng hapon na kinumpirma din ni AD na okay siya at maglalaro sa mga susunod na laban, at binanggit din niya na sa kabila ng isang pares na salaming decollar na magpre-protect sa kanya mula sa mga pinsala sa mata, sinabi niya na hindi siya magsusuot sa anumang laban. Depende na lang siguro kapag mag-decide ang doktor niya na kailangan magsuot ng protection sa mata niya. Noong nakaraang season na injury din ito si Davis sa mata na naging dahilan kung bakit ang nag-alis sa kanya sa isang pivotal game laban sa Golden State Warriors noong Marso, at hindi rin siya nakatime dahil sa isang injury sa mata na natamo niya laban sa Wolves noong sumunod na buwan. Mahalaga ang papel ni Anthony Davis para sa Los Angeles Lakers, siya ngayon ang nangunguna sa koponan dahil sa magandang laro na ipinapakita niya kaya mahalaga sa kanya ang maging healthy palagi.